Posibleng dumalo na sa higit 100 piso, pumalo na sa higit 100 piso ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Panibagong aray na naman yan sa mga tsuper. At live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kaya pa ba ng mga kapatid nating motorista at tsuper dyan? Nikki, mapipilitan umanong tumigil sa pamamasada ang ilang driver ng jeep na nakausap namin. Yan ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Posible sumipa sa susunod na linggo ng 19 pesos hanggang 22 pesos ang litro ng diesel. 14 pesos hanggang 17 pesos naman sa litro ng gasolina. Kapag natuloy yan, ganito ang posibleng maging presyo ng petrolyo next week. Posibleng aabot na sa higit 97 pesos hanggang 107 pesos ang per liter ng diesel. Papalo naman sa 80 pesos hanggang 90 pesos sa kada litro ang gasolina. Ayon sa ilang tsuper, halos wala na silang kikitain kung aabot sa higit 100 pesos ang litro ng diesel. Kung may ilan daw na napilitan ng tumigil naman muna sa pamamasada, napupunta na raw kasi sa boundary at diesel ang kanilang kinikita. Maging ang mga tricycle driver, umaaray na rin sa taas presyo. Kakarampot lang naman daw kasi ang kanilang kita sa pamasahe. Samantala, sa Martes, March 17, sisimulan ng ipamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga tricycle driver. Sunod ding makakatanggap ang mga jeepney at TNVS driver at delivery rider. Sa kabuuan, aabot sa 139,000 ang makakatanggap na ayuda. Ito yung mga tricycle driver dito sa Metro Manila ayon sa DSWD. Magtatayo ng payout sites sa mga local government unit. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng inyong City Social Welfare ng bawat LGU. Tanging driver's license at photocopy lang nito ang requirements ayon sa DSWD. Nikki, balik sa'yo. Gio, kamakailan lang sinabi nga ng ilang transport groups na plano nilang magsagawa ng malawakang transport strike. Tuloy kaya yan? Nikki, sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung matutuloy nga yung malawakang transport strike. Nakikipag-ugnayan pa tayo lalo na especially sa grupo ni Mr. Mar Valbuena at sa iba pang transport groups. Pero so far wala pa tayong kumpirmasyon na nakukuha dahil na rin nga sa mataas na presyo ng gasolina. Nikki. Gio, kamusta naman ba yung supply ng petrolyo sa mga gasolinahan? Kasi nagbabala din ng DOE laban sa hoarding, di ba? Sa pag-iikot natin, Nikki, dito sa ilang gasolinahan sa Metro Manila, mula dito sa Mandaluyong, Makati at maging sa ilang lugar sa Maynila, ay siniguro naman sa atin ng mga gasolinahan na may sapat pa silang supply ng gasolina at diesel at wala pa rin tayong nakikitang gasolinahan base sa pag-iikot natin today na mga gasolinahang sarado. Nikki. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.